Kumusta po ang isang linggo ninyo? Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay ang passage natin nandun pa rin sa Mark chapter 6 verses 1 to 13. At ito pong mga passages na ito, sa mga hindi po nakakaalam, ay ito po ay nakalagay sa lectionary. Kaya kung minsan na palit kayo ng channel, parehos kami ng passage nung channel na yon, ano? Sapagkat ito po ang lectionary ng Universal Christianity, ano? Yung tinatawag nilang as a mainline Christianity. So ngayon po ay pagbubulayan po natin ang tungkol sa misyon. Okay? Sapagkat ito po yung pinaka-key word or objective nitong passage na ito. Sa pagmimisyon, kinakailangan po na maghanda tayo. Prepare for prejudice. Ayan. Ano ba yung prejudice sa Tagalog? Kumisan yung kapitbahay natin, may prejudice sa atin sapagkat maaring yung ating lingwahe iba kaysa sa kanila. No? Tingnan po niyo sa verses 2 to 4. No? Sa ating pagmisyon, di po madali. Kumisan, nandyan po yung rejection. Katulad po ng Panginoon, ni-reject din siya, no? Tinanggihan siya. Ayaw siya ng, especially, mga Hudyo, no? Sapagkat iba yung kanyang sinasabi, ha? Kaysa doon sa nakamulatan ng mga manampalataya ng panahon na yon. Kaya sa ating pong pagmimisyon, mga minamahal mga kapatid, gayak natin yung pagtanggi ng iba, yung rejection ng iba. Wag tayong magtampo, magalit sa kanila. Wag tayong magsawa o kaya sabihin na, bahala ka na nga sa buhay mo. Meron ganyan Alam po ninyo si Jack Ma, isa pong bilyonaryo sa buong mundo. Alam po ninyo, kinukwento niya madalas ito naranasan niya ang maraming rejection. Nag-apply siya ng trabaho sa iba, napakarami niyang rejection. Mag-aaral na lang, nire-reject pa siya. Kung mababasa nyo o mapanood nyo yung kanyang mga sinasabi, mga witnessing niya about his life, marami po siyang rejection. Pero yung rejection sa buhay niya ay hindi niya ito ginawang katalunan sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang vision sa kanyang buhay. At dahilan dito, siya po ay naging matagumpay sa kanyang negosyo. Siya ang may-ari ng Alibaba, kung hindi niyo pa alam. Sa Harvard na lamang, nag-apply siya. Imagine, Harvard, nag-apply niya. 10 beses siyang tinanggihan. Sabi niya, sige, tanggihan niyo ako ngayon. Someday, magtuturo ako dyan sa Harvard. Ganda ng kanyang fighting spirit. Ganon din po sa pagmimisyon natin, mga minamahal mga kapatid. Pagka tayo ni-reject ng iba, and I assure you, mararanasan niyo yan kung talagang magmimisyon kayo. I-reject po kayo. Pagka kayo ni-reject, isipin na lang yung sinasabi ko ngayon. Totoo sinasabi ni Pastor Serge. Mare-reject kami because of the gospel. Face rejection. Don't hide from it. Face it. Kasama yan. Kung gusto mong magtagumpay, kailangang matatag ka sa rejection sa iyong paligid. And prepare hardship, yung paghihirap. Hindi po madali yan. Akala niyo ba madali? Akala nila madali lang magmisyon, madaling
magpahayag na salita ng Panginoon. Hindi po madali yan. I assure you, merong pong paghihirap. Pero yan ang mission natin eh. Ha? Hindi po tayo nagsasama-sama dito para mag-enjoy, no? Sa lamig ng klima natin, ng ating aircon. Hindi po tayo dito para mag-enjoy sa fellowship ng ating mga kapatid. Well, kasama yan. Pero I tell you, my friends, my brethren, we are here to prepare for mission, to face challenges in our lives, to face rejection for the gospel. Amen po ba? Handa po ba kayo doon? Oh, dadalawa, tumugon na. Naintindihan ko po kayo. Yan. Prepare for hardship. Talagang mahirap yan. Pero ang kainaman nito, pag kayo ay nagtagumpay, nandoon ang kagalakan. Masaya. Masaya. Meron taga-Kabyaw dito. I don't know kung alam nila yung aking ministeryo doon. After few months ng aming cell group sa Kabyaw, nagbibinyag ako monthly sa Kabyaw. Monthly yan. Napupuno yung luhuran na yan. Monthly, meron kaming binibinyagan that time. So, ang ginawa ko ay nag-mission kami sa mga barangay. Nagkaroon kami ng cell group. Pero isang barangay doon ay pinuntahan ko. Doon nakatira mga Franco. Si Pastor Lito Franco. Siya pa lang noon eh. Siya pa lang Metodista, siya ang pastor. Pinuntahan ko yung magulang. Nay, ikaw pala ka ako yung nanay ni Pastor Franco. Halika na at pinasusundo ka na sa akin. Tawa ng tawa. Ganun ba? Tawa ng tawa. Tsaka pwede ba magkaroon tayo ng Bible study dito sa lugar mo? Abay, opo. Ay, nagtawag. Yung bahay niya, napuno kami. At alam nyo ba, napakaraming mga mananampalatayang galing doon. Hanggang ngayon ay aktibo ang karamihan doon sa kanila. Merong nagpastor doon. 12 years old na bata na convert sa panahon na yon. Ting makikita ko, halika nga, nagpipray ko yun, halika. Galit na galit pala sa akin yun. Ayaw pala niya yun, nakukulitan sa akin. Makulit ako eh. Pinagpipray ko, halika. Ang cute pa naman nun. 12 years old eh. Nakakonvert yun sa time ko. Alam nyo, 1 year lang ako dun eh. After some time, nakakabalitaan ko itong batang to. Lumaki. Actually, ngayon, mas malaki pa sa akin eh. Nagpastor. Kasi yun ang prayer ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, nakikita ko magpapastor ka paglaki mo. Kaya pinagpipray ko siya ngayon. Nagpastor, nagseminaryo, naging district superintendent sa South Nueva Ecija. Kilala mo yun? D.S. Romel Franco. Yan. At nagturo ako ng Bicos ako sa Wesley Divinity School. Meron pang Franco ako. Sino ka ba ako? Sir, kilala niyo ako. Sorry po, late bloomer. Talaga kilala ko. Yun ang aayaw-ayaw. Ngayon, nagpastor. Nagpapastor sa South Nueva Ecija. Kaya nagagalak ako pagka mayroong mga kapatid na nagiging bunga ng ating paglilingkod. Palagay ko, matutuwa din po kayo. Pag pinahayag nyo ang salita ng Panginoon at someday, no, huwag kayong maghintay bukas o next month, maaaring wala pa. But someday, yung pong inyong ginawa, mayroong pong bunga. Who knows? Baka magdiakonisa, magpastor, yung inyong sinabihan ng Ebanghelyo. Dito po sa passage natin, meron tayong makitang unang P.
Sabi ko sa inyo, there are 3 P's in mission. Ang unang P nakita ko dito ay yung plan. 2 by 2. Evangelism. Tingnan po niyo yung verse 7. And here, Jesus strategized for missions. Talaga nag-strategize siya. Hindi basta, sige, preach tayo ng gospel. Hindi po. Meron siyang pamamaraan. Meron siyang estratehiya ng kanyang pagmimisyon. He gave them detailed strategies relevant or effective in missions. Effective in his time. Sabi sa Marcos 6:8 to the following, at ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang. Kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot, datapwat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saman kayo magsipasok sa isang bahay, magtira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo roon, ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patutuo sa kanila. Yun ang kanilang strategy that time. Sa ating panahon, meron tayong mga strategy din. At kinakailangan ay mag-synchronize ang strategy ng iglesia para tayo ay magtagumpay. We need to have a plan. Parang lalabang ka ng gera dyan. Yung mga sundalo bago sila pumunta sa isang labanan, they have plan of action. Meron silang strategy. We as a church must have a plan. Ano bang gusto natin? Sino nakakatanda ng vision, mission ng iglesia nito? Hello? Pag tinanong niyo ako, hindi ko rin alam. Nabasa ko lang din dun Pero kayo'y matagal na rito Ano po ang vision, mission ng iglesia? Siguro hindi sa labas dapat ilagay. Dapat dito no? Magpalagay tayo ng tarpaulin. Mahalaga po yun. No? Maaring yun po ginawa na nung una. Pero epektibo pa rin hanggang ngayon kung hindi pa nare-realize ang vision, mission ng iglesia. Alam po niyo, yung vision na yan ay hindi basta ginawa ng mga tao, ginawa ng ating mga leader. Yung mga leader na yan ay pinuspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon at sinabi sa kanila kung ano ang direksyon ng iglesyang ito. Hindi basta ito ay academic research. Galing sa Panginoon niyang vision, mission na yan. Nagkataon lang, nag-council meeting sila. Kung di nila gagawin yun, merong ibang gagawa nun. Kaya, ang challenge ko sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, maki-join kayo sa plano ng iglesia. Kasi, pagka hindi kayo nakiisa, meron pong iba na mag-join na hindi kayo makakasama. Yun ang malungkot. Naranasan na ho bang kumampi sa isang team sa basketball? Taas pong kamay, mahilig manood ng basketball. Meron ba kayong favorite team? Ayan, sikap lang yatang mahilig sa basketball No, kaya sa California, ang team ko ay nung una, Lakers. Taga ano ko LA Later on, gumagaling yung Clippers. LA din yan lalo ngayon,
mahuhusay yung kanilang mga players. Nung nandun ako, nasubaybayan ko yung laro nila. Ang gagaling. Parang magic naman tong mga players na ito. At tuwing nananalo siya sa television, siyempre, palakpak kami ng palakpak. At di lamang yung mga tao doon, pagka nanood ng television, ay pista, may beer dyan, drinks, pulutan, pagkain, Talagang piyesta pag sila nanonood ng television. Later on, nanalo ang Lakers. Palakpakan. Kahit sa daan, palakpakan ng mga tao. Saka nakakita ng ganun. Tuwan-tuwa. Para bang buong California, tuwan-tuwa. Eto na. Nagkaroon ng party ang Lakers. Hindi kami imbitado. Naserbukan nyo na ba yun? Nanalo yung Lakers Follower kami ng Lakers. Nung mag-party sila, mag-celebrate, hindi kami imbitado? Hindi kami kasama. Ganon din po mga minamahal sa simbahan. Pag nagtagumpay ang simbahang ito at hindi kayo kasama sa paglilingkod at nag-celebrate kami, baka magtampo kayo, hindi kayo kasama sa celebration. Sinong may gusto na sumama sa celebration ng pagtatagumpay ng simbahang ito? Isa. Taas ng kamay. Nag-jodoran naman yata kayo Lahat tayo, purihin ang Panginoon. Lahat tayo gusto nating mag-celebrate. But before we celebrate, let us endure hardship in preaching the gospel. Therefore, let us plan. Kaya, yun ang aking challenge, especially yung ating council. Let us plan. Pangalawa dito ay yung power, yung authority, Jesus called the 12 and began to send them out 2 by 2. Sa Marcos 6:7, at pinalapit niya sa kanila ang 12 at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, binigyan niya sila ng kapamahalaan, authority, or power, laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Pag tayo po'y humayo for the gospel, I assure you, the Lord will bless you, will give you power kahit doon sa masamang espiritu. Power to cast out evil. Naniniwala ho ba kayong merong evil, may diablo? Hello? Merong diablo na kalaban ng Panginoon na haayaw na magtagumpay ang ating Panginoon. Kaya kung kayo ayaw niyong makisalimuha, ayaw niyong tumulong sa plano, tingnan niyo ang sarili niyo, baka hindi kayo kakampi ni Lord. Baka ibang kakampi niyo. Sino bang kakampi niyo? Si Lord, siyempre. Purihin ng Panginoon. Kung tayo ay kakampi ng Panginoon at tayo ay magmimisyon, the Lord will bless us with power. Not only that, we have the power to heal the sick. Nasubukan niyo na bang ipanalangin yung anak niyo pag may sakit? That's it. Ganun lang. Hindi nyo kailangang humiyaw, hindi nyo kailangang ng iba pang mga ritual.
Alam ng Diyos na mahal nyo ang inyong anak. Pray for them. Ako ay nagpapahid ng langis. Ang langis po ay simbolo ng banal na espiritu. Mayroong binigay na langis sa akin, pagka akong gagamitin ko. Galing po sa Israel. Galing si D.S. Nestor Tangunan doon, ang kanyang pasalubong sa akin. Yung langis, yung langis na ganyang kataas, na may cross sa itaas. Hanggang ngayon, hindi pa nauubos. Tinitipid ko rin kasi. But that oil is a symbol of the Holy Spirit. Hindi naman yun lang. Pag mayroong sakit ang inyong mga anak, pahiran yung langis. Kurusan nyo ng langis sa noo. Pray for them. And the Lord will bless you. And that's true. Pagka meron pong may sakit sa inyo, sabi sa Santiago, ipatawag ang mga matanda ng iglesia, ang pananalangin at pananampalataya ng mga mananampalataya sa Diyos ay pinakikinggan ng ating Panginoon. So, wag po kayong matakot. Minsan natatakot tayong encounter sila eh. Bakit hindi po ako natakot makita ko yung struggle sa job na yan? Wala niyo. Sapagkat sinabi sa Biblia, pag kayo ay nakay Kristo, si Kristo lamang ang nandyan sa inyong puso, sa inyong buhay. Wala nang iba pa. Pero pagka walang laman yung puso ninyo, merong vacuum, merong tahanan, yung kalaban ng Panginoon, baka tumira dyan. Sige, kayo din. Kinakailangan, talagang tayo mananampalataya sa Panginoon, alam nyo, na si Kristo lamang ang nasa ating puso. Hindi kayo matatakot, sapagkat si Kristo nasa inyo. You can encounter, you can challenge evil, because the Lord is with you. Pero kung natatakot kayo, ay, una, baka may doubt kayo sa inyong pananampalataya. Pangalawa, may doubt kayo na si Kristo nga nasa inyo. Madali namang remedyohan yan. Receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. At tatanggapin nyo ang pagpapatawad ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang paghahari ng ating Panginoon. Pangatlo, binanggit dito, proclaim. People should repent, sabi dito. At sila ay nangagsialis at nagsipangaral na magsisi ang mga tao. Repentance. Yung pong repentance, galing po yan sa Griego na metanoia. Ang ibig lang pong sabihin yan ay change of mind, pagbabago ng kaisipan. At meron din itong emotional aspect. Sa akin, ang repentance, una-una ay, of course, yung change of mind, yung pagbabago ng ating kaisipan, ng ating will, no? Dati-rati ang ating pag-iisip ng kalaban ng Panginoon. Di ba? Pero nang tanggapin mo ang Panginoon, maranasan mo ang pagsisisi, ginawa mo ang pagsisisi, nagbago ang iyong pag-iisip. Dati-rati sa kalaban, ngayon naman ay sa Panginoon na. Repentance means change of heart. Puso. Sino po may puso dito? Of course, lahat tayo may puso. Pero saan ang puso natin? Supposed to be, ang puso natin ay para sa Panginoon. Change of heart. Kung tayo ay wala pa sa Panginoon, let us change our heart.
kinakailangan puso natin nakatalaga sa Panginoong Hesukristo. Repentance means change of direction. Kung talagang nasa Panginoon na tayo, ang tatahakin natin na direksyon ay yung direksyon ng pangitain at kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban lang natin. Kasi kung minsan sinasabi natin, pinaghaharian tayo ng Panginoon. Hindi ang naghahari sa ating sarili ay ang ating sarili. Hindi ganoon. Kung talagang tayo nasa Panginoon, dapat ang Panginoon ang siyang maghari sa atin. Gawin yun. Tingnan nyo to. Pag nag-decide kayo sa umaga, let's say umaga ng linggo, Lord, ako ba'y magsisimba o manonood na lang ng Netflix? Naranasan niyo ba yan? Ako ba'y magsisimba, pupuntahan na ako sa kaibigan ko at birthday niya ngayon, mag-inuman kami. O kaya naman ay birthday ni Kumare, kailangan makapunta doon ngayon. Saka na lang ako magsisimba. May online naman Sa ating decision making, makikita kung tayo ay nasa Panginoon, pinaghaharian ng Panginoon. May isang hapon, merong isang author na na-meet niya sa eroplano itong isang sundalo, marine. At kinakausap niya itong sundalo at talagang magalang. Yes, madam. Magalang na magalang. At kanyang naitanong, saan ka papunta ngayon? Ako po uuwi sa pamilya ko sapagkat kulang 2 taon na kaming hindi nagkita dahilan sa ako po ay naka-detail sa ibang bansa. Ganun ba? Siguro nung ikaw ay nandoon sa ibang bansa, maaring almost everyday naiisip mo ang iyong pamilya. Kung maaari lang, umuwi ka na. Nagulat yung author sa sagot ng sundalo. Sabi niya, "Oh no, madam," sabi niya, "we were taught never to think of what might never be, but to be fully available right where we were." Ibig sabihin lang nun, kung siya ay nandoon sa ibang bansa, wala siyang ibang iisipin kundi yung kanyang misyon. Mga minamahal mga kapatid, ganon din tayo. Kung talagang tayo nasa Panginoon at nasa paglilingkod, wala tayong iisipin sa pagkakataon na yun kundi ang magmisyon at ang plano ng Panginoon sa atin. At kung ganito ang gagawin natin, I believe one of these days, ang vision, mission ng Iglesia, magkakaroon ng realization sa pamamagitan niyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord. I hear
You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa na pinamagatan nating Misyon at Panalangin. Mapalad po tayo sa araw na ito sapagkat isang batikang misyonero at pastor, chaplain, ang siyang nagbigay ng kanyang panahon upang sa ganon ay malaman nating mas malalim ang buhay ng isang pastor na nagmimisyon. Nais ko pong ipagkaloob sa inyo ang aking pong ninong, ang aking model example sa pagmimisyon, si Reverend Dr. Antonio Cleto Jr. Magandang gabi po, Ninong. Kumusta po kayo? Magandang gabi naman at awa ng Diyos, sa mabuting kalalagayan tayo, sampu ng ating buong sambahayan. Purihin ng Panginoon. Nabalitaan ko kayo po ay nagkasakit. Pwede ba kayong magkwento ng inyong karanasan? Kayo po ay mayroong karamdaman. Oo. Ako'y 4 years ago, na mild stroke ako. At sa pamagitan ng pagkasi ng Diyos sa paghipo ng Espiritu Santo ay gumaling ako sa mild heart stroke. At pagkatapos noon, ang mayroong ulit dumapo na karamdaman sa atin, talagang gano'n, ano? At bumabata tinamaan tayo ulit ng ibang sakit, yung prostate, at ito ay karaniwang sakit ng mga umiidad na lalaki. Biro nga nila ito ay dahilan sa overuse o underuse daw yata. Iwan ko anong ibig sabihin nila yon. Nagkakaroon ng prostate. Awa ng Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay talagang pinakamahusay na doktor ng madoktor, gumaling din tayo. Purihin ng Panginoon. At nung nakaraang buwan, yun, na COVID positive tayo noong April 10. Oo. Awa ng Diyos. Inipo tayo ng Diyos at umaling tayo sa COVID. At napakaganda, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ipinaranas niya kung
paano ng isang tao ay magkasakit ng COVID. Severe case yung akin eh. Sa magitan ng siyensya at paggabay ng ating mga mahal sa buhay at mga medical people, miyembro ng ating pamilya, at ito bumalik yung kalakasan natin at bubigat pa nga ang timbang ko naging 58. Dati 53. Kaya purihin ng Diyos at naranasan natin ang sakit na COVID. Dahilan po sa inyong mga karnasang ito, ano po ang inyong masasabi sa inyong buhay pananampalataya? Alam ko lalong tumibay ito, pero ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga tagapanood? Yun nga, wag tayong anuman ang darating sa buhay natin, gaya ko at ng aking buong sangbahayan, wag tayong bibitaw sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang iglesia at sa pamayanan. At sa aking karanasan ng pagkakasakit at pagpapagaling niya sa akin muli, talagang tripling lalim at lawak ng pananampalataya na pinagkaloob niya sa akin. Sabihin ko 83 years ago yung pananampalataya na yan. Patuloy na lumalalim at lumalawak dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Puri ng Panginoon. Alam ko po, Ninong, na kayo ay talagang porsigido at ang puso nyo ay nasa pagmimisyon. Magbuhat nung kayo ay makilala ko nung kayo ay chaplain sa Wesleyan University at madalas ko ang sabihin ay sa inyo ko na hulot at kayo ang nag-trigger sa akin dito sa disiplina ng pagmimisyon, ano? At nakasama pa nyo ako sa pagmimisyon sa Gawing Aurora, tayong mga pastor noon. At talagang mahirap, pero imagine pwede naman tayong magturo na lamang sa university, pero inaabot nyo pa ang malalayong lugar upang sa ganon ay maipakilala ang ating Panginoon. At tatandaan ko marami rin po kayong mga pinuntahang mga barangay at naitayong mga simbahan. Pwede po ba kayong magkwento tungkol dito? Oo. Totoo yan. Noong ako ay tinawag ng Panginoon sa gawain ng paglilingkod ng kanyang iglesia at ng pamayanan, ay naikintal na sa aking isipan at sa aking puso yung kagalakan na humayo at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Oo. At sa munting pamamaraan natin ng pagmimisyon ay marami tayong nadala sa paanan ng Panginoon ng mga kaluluwa. At purihin ng Diyos, modesty aside, lahat ng aking pinagdestinuhang iglesia ay mayroong na-missionan at na-challenge na magdiakonesa, magpastor, at maging aktibo na lingkod ng Diyos. Noong hanggang sa
ako'y tinawag ng Diyos sa Wesleyan University at nabanggit mo nga na tayo ay magkakasama ron. May mga iglesia na nabuo, na itatag sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga magagaling na mga Pastor. professor, mga pastor ng Christian education. Ay naitatag ang nakapagtatag tayo ng tatlong iglesia, yung Wesleyan First sa parte ng Bantog at yung Wesleyan Second sa parte ng Bakudbayan at ang pangatlo ay dito sa Wesleyan Third, yung kung saan ang ating butihing Pastor Serge ay kasamang naglilingkod ngayon. Amen. Yan yung unang tatlong iglesia at pagkatapos na tayo ay nakapaglingkod sa Wesleyan at nag-retire tayo sa Wesleyan, bumalik ako sa local church, no? 1901 hanggang 1903. Noong 1903 naman ay ginawa tayong in-appoint tayo ng ating mahal na obispo, Solito Toquero, bilang isang district superintendent. At sa maikling panahon ko, 5 taon, 1903 to 1908, 2008 kanyo. Sa tulong ng mga masisipag na mga laiko, mga pastor, kasamang mga diakonesa sa distrito ng North Nueva Ecija District, ay nakapagtatag tayo, nakapag-establish tayo ng 23 local churches. Oo. Ganun pa man, hindi naman itong 23 na ito hanggang sa ngayon ay nanatili. Mayroong pares lang din yung ipinanganak na isang tao. Mayroon ding mga mortality. Karoon din ng mortality, kaya ngayon tila mayroong 18 na nagpapatuloy at lumalago mula sa pagkakatatag, ay lumalago sa bilang ng miyembro, sa bilang ng gawain din, at lahat na ng aspeto ng buhay ng isang iglesia. Oo. Well, pambihira po yung inyong karanasan na yan. Ito ay makikita, nakatala ito sa Asper Record of the Middle Philippines Annual Conference Journal. Oo. Napakahusay po ng inyong naging karanasan na yan. Ang gusto ko pong itanong, Ninong, ano ba yung mga mission strategies ninyo na ginawa? Matatandaan nyo magbuhat nung simula hanggang sa kasalukuyan. Hinggil sa mission strategies, it's a combination of all these strategies. Mayroon yung mass evangelism, no? Karaniwan ito ay sinasagawa ito kung gabi, no? Oo. Yun yung sa mass evangelism. Ngayon, kinaumagahan o before the mass evangelism, mayroon yung mga visitation, house to house visitation, na kung saan mayroon yung one-on-one, kung ano yung sino yung maabutan sa tahanan, one-on-one evangelism, kanyan, or 2x2, as the case may be.
Ganon. At mayroon din yung sinasagawa namin yung package size evangelism, yung may small group, ano, 3 hanggang sa 5 grupo. Yun ang sinisharean natin ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoon. At nagbunga nga ito sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng katatagan, kaalaman, boldness ng mga pastor at mga lahat ng mga sangkot, naging sangkot sa pagtatatag ng mga iglesyang ito. Amen. At to mention some of these churches na sa ngayon ay patuloy na lumalago ay yung conversion sa parte ng ng Tantabangan, Conversion UMC, yung Kalayaan UMC din sa parte rin ng Patabangan ito, Macedonia UMC sa Rizal, Naozon sa parte ng Laor, ang Bless UMC, ito yung sa San Juan, pero ito yung isa sa medyo kung ngayon, yun yung isang nailibing. Nailibing, pero hindi ibig sabihin baka ito ay mabubuhay na maguli. No? Yung Estrella, malago ito, church ngayon, yung Marikit, yung Butas na Bato, Dingalan Sesure, yung Bagting, Palaanan, sa mayroon pang isa yung sa Langka, parte ng Palayan yon, no, medyo kunden na nabanggit mo nung nakaraang annual conference yun, hindi rin na follow up yon. Pero gaya ng kasaysayan ng mga ibang iglesia, may mga namatay at pagkatapos nabuhay at patuloy nang nabuhay at lumago. Ganyan ang iyan ang mga ilang mga iglesia na bunga ng kasipagan, katalinuhan at sa pangunguna ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Nabanggit po ninyo ang pagkilos ng banal na espiritu sa inyong pagmission, sa inyong leadership as district superintendent. Pwede ba kayong magkwento ng mga ilang instances na ito po ay magpapatunay doon sa ating pagmimisyon sa distrito o saan man? Ang isang instances nito ay magkakombinasyon yung salita sa kayong gawa. Mayroon kaming mga nasumpungang may mga karamdaman sa tahanan o maging sa mismong evangelistic site na mayroong mga karamdaman, at ito ay sa pamagitan ng sama-samang pananalangin at pagpapatong ng kamay sa may karamdaman ay dagli ang gumagaling itong mga ito. Maraming mga instances yan. Amen. At ito ay isang nag-trigger o umantig sa mga tao na tanggapin at sumampalataya sa buhay na Diyos kay Kristo Jesus na ating Amen. Panginoon. Ninong, natandaan nyo ba nung tayo magmisyon sa gawing north ng Aurora, hindi pa maayos ang daan doon tag-ulan. Meron tayong isang box na Bible, no? Nandoon sa loob ng jeep, no? O jeepney. At hindi nga makaahon, kaya nagsibaba tayo.
At tinulungan pa nating umakyat yung jeepney. Pagkatapos ay biglang bumagsak sa putikan yung box natin na puno ng Bible. Natandaan niyo po ba yun? Ayo. Very exciting yung ating kwan na yun, karanasan, gawain ng pagmimisyon. Yung tayo ay, bago tayo nakarating sa Dilasag, sa dulo ng ating talagang pupuntahan, na-stranded tayo ng 2 araw at 2 gabi sa Kasiguran, sapagkat talagang parang dagat-dagatang yung daan, yung dadaanan. Putikan, Hindi lang putikan, talagang tubig hanggang halos hanggang liig Oo. Kaya ang ginawa natin noon matandaan niyo yung sumakay tayo ng bangka Nagbangka tayo. Doon mismo sa kalsada ang daan ng bangka, at nung nakarating tayo sa medyo mababaw, bumaba na tayo doon at naglakad tayo ng mga ilang kilometro pa sa bundok sa kabukiran. At medyo malakas-lakas pa naman tayo doon. Ang may kasama nating may edad noon sila ang nasa hulihan Humihiyaw sila, antayin nyo kami, at naliligaw kami si Pastor Kabakungan yung isa. At nakarating tayo doon sa dulo ng kabukiran na yon, ay yung mayroon namang nag-aantay na sa atin sa isang local church doon, na isang motor. Iyon ang nag-ferry sa atin na dala-dalawa isa-isa yata tayong sinakay na pinunta sa binalik-balikan sa talagang mission natin. Dito lang po makikita na talagang sa pagmimisyon hindi po madali itong ating ginagawa. Pero ang maganda po dito ay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon sa ating gawain, sa ating misyon. Ang mahalaga, tayo po ay nagpapatuloy sa ating misyon, sa role na binigay ng Panginoon sa atin. Puri ng Panginoon. At kumusta na kaya yung mga kapatid natin ng mga nandoon ngayon? Kumusta na kaya sila ngayon? Meron ba kayong balita? Ang huling balita ko lumalaki rin yung iglesia na yon. Mapalad yung iglesia yon sapagkat mayroong isang pamilya na masugid din na nangunguna. Yung pamilya ng vice mayor noon, hindi ko na matandaan yung pangalan. Yun ang isang buhay ng isang iglesia. Kung mayroong 1, 2 o 3 na talagang hindi bumibitaw sa iglesia lokal, talagang buhay yun. Dumarami yun ng mga tigasunod ni Kristo. Sa inyong mahabang panahon bilang pastor, bilang misyonero ng Panginoon, ano po ang inyong pwedeng maiwanan doon sa mga tagapakinig natin, ng mga bagong Kristiyano, maaring bagong pastor? Ano ba ang mga challenge na pwede nating ibigay sa kanila bilang inspirasyon? Ang ibabahagi ko para sa mga bagong mga mananampalataya, para lumawak, lumalim at maging matibay ang kanilang pananampalataya, ay yung kinakailangang mapanalanginin sila. Huwag nilang pababayaan yung manalangin bilang individual, o kaya bago pumunta sa pagtulugan bilang isang pamilya, ay huwag kalilimutan yung family altar, yung devotion. Yun.
Yun ang isang susi ng buwan. Sapagkat doon ay naipapanalangin yung sino mang kapatid na mayroong pangangailangan na maipanalangin. Kung sakit, o kaya mabati sa kanyang kapanganakan, sa anniversary, no? At doon din mapag-usapan din yung kung ano yung naging bunga ng araw na yon sa buhay ng pamilya, kung ano yung tagumpay at kung ano yung problema naman. Oo. Kaya yun ang dapat nilang isagawa. Huwag kalilimutan yun. Gabi-gabi yun. Gabi-gabi. Yung maging mapanalanginin. Oo. Pangalawa, of course, ay yung yung huwag nilang kaliligtaang basahin. Read the Holy Bible or the Scripture daily. Oo, basahin yung banal na kasulatan para lumawak at lumalim yung kaalaman sa salita ng Diyos. Oo. At kailangan itong salita ng Diyos na isabuhay at ma-share sa mga tao. Yun, basahin. Pagkatapos, yung pangatlo ay witness, yung actual yun, witness for Christ daily. Yung magpatotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi yung nagawa mo, kundi yung ginawa ng Diyos o ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Witness for Christ. Oo. Isa pa yung obey God's will daily. Huwag mong kinakailangan isagawa mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi yung kalooban mo, hindi yung gusto mo, kundi yung kalooban niya. Oo. Then ang susunod na dapat sa isip at sa gawa ay yung mapagpasalamat. Be thankful to God always, sapagkat siya ang punot dulo ng misyon eh. Siya ang pinagmulan ng misyon sa Ama, sa Anak, pagkatapos sa Anak at sa atin. Yan. Kaya kinakailangan we have to thank God for He is the head, the origin and owner of mission. Then of course yung Holy Spirit, kinakailangan lahat yon ay magkakaroon ng magandang kahulugan at effective nito kung na intertwined ito ng banal na Espiritu Santo. Sa panyon, kung tingnan natin yung letter GRHOWTH, yun nga, kung gagawin ng isang mananampalataya ito, matutupad sa kanyang buhay yung growth, yung paglago sa lahat ng aspeto ng pananampalataya at paglilingkod. Wow, napakaganda po ng isinyid ninyo. At naniniwala akong yung pong ating mga audience ngayon ay na-bless sa inyong binahaging karanasan at katuruan. At nawa po ay ito ay isa katuparan, no, ng mga nakikinig nating mga kapatid. At naniniwala akong magtatagumpay din sila sa kanilang misyon na iniatang sa kanila ng ating Panginoon. Bago po tayo magtapos, Ninong, ano po ang huling masasabi nyo sa ating mga audience?
Ah, ang huling masasabi ko sa ating mga tagapakinig at kasama sa pag-aaral na ito ay yun nga, gaya ng nasabi ko na, manatili sila hanggang sa wakas sapagkat yun ang sinasabi ni sa Evangelista Marcos sa 13:13 na mananatili hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kaya anuman ang kasasapitan ang gawain ng pagmimisyon nila, yun nga, ma-insulto sila o anuman ang mangyari sa kanila, kinakailangan patuloy lang, manatili sila sapagkat ang banal na Espiritu Santo, pangako nga ng Diyos, hindi ka mabahala. Sa magandang mensahe nga natin kahapon, huwag kang magdala ng kahit ano Amen. Noong panahon lang yun Huwag kang magbaon, huwag kang magdala ng sobrang damit o ano man. Basta ayos na yung panyapak. Kinakailangan mayroon tayong pag-ibig sa gawain at sa kaluluwa. Yung tinatawag nating compassion of souls. So, kaawaan natin ang mga naghihirap ng kanilang mga kaluluwa, kanilang buhay, material at espiritual. Right. Maraming pong salamat sa inyong panahon, Ninong. At nawa po ay napakinabangan ito ng mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon. At nawa po ay ibahagi natin sa iba ang ating pong panayam sa araw na ito. At naniniwala po ako na tayo po'y magtatagumpay sa ating pong pagmimisyon, sa ating pong pananampalataya kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong gawain sa araw na ito, ang misyon at panalangin. At nakita po ninyo ang ating pong na-flash na mga prayer request na mula sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig na ating mga kapatid. Mga may kaarawan, may anibersaryo,
mga humihiling ng panalangin dahilan sa kanilang karamdaman, humihiling ng karunungan at marami pang iba. Salamat po sa inyong mga pinadalang panalangin at asahan po ninyo na tayo po ay nananalangin sa Panginoon para sa inyong kalagayan. Mapalag po tayo sa araw na ito sapagkat kasama po natin si Reverend Dr. Antonio Cleto Jr. na siya pong mangunguna sa ating panalangin ngayon. Tayo ay yumukod ng panalangin ng pasasalamat, pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng buhay, Diyos ng katarungan, Diyos ng kaligtasan, Diyos na nagpapagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Diyos na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng tao na iyong nilalang ayon sa iyong larawan. O aming Diyos at aming Ama, tinataas namin sa trono ng iyong pag-ibig, ng iyong kalinga, ang lahat ng mga anak mong nagdiriwang ng kanilang kapanganakan sa buwang ito o kahit na sa mga nakaraang buwan. Iyo silang pagpalain at dagdagan pa ng kanilang buhay ng maraming taon upang ito ay kanilang maipaglingkod sa gawain ng misyon at pananalangin. Nadalangin namin, dakilang Diyos, na ipatong mo ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mong may mga karamdaman ngayon. Sila na naghihirap dahilan sa iba't ibang uri ng sakit, lalong-lalo na ang coronavirus. Sila na nasa mga pagamutan sa mga clinic o hospital. Panginoon, palayasin mo sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ay palayasin mo ang mga espiritu ng iba't ibang karamdamang nararanasan ng iyong mga anak ngayon. At kumplitong kagalingan, o Panginoon, ang igawad mo po sa kanila. At sa mga anak mo, o Panginoon, na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, higit mo pa silang pagpalain, tulungan sa kanilang pagtatatag ng tahanan, isang tahanan na maka-Diyos, makakalikasan at makatao. Pamilya na alulod ng katarungan at pag-ibig. At sila, o Diyos, na nagdiriwang din ng pinagdiriwang ang pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po, Panginoon, na masaya at meaningful ang kanilang isinasagawang pagdiriwang. Sa mga anak mo na naghihikaos ng pangkabuhayan, Panginoon, umipo ka ng mga tao na kakasangkapaning mo magkaloob ng tulong at pag-ibig, kalinga sa kanila. O aming Diyos at aming Ama, tunay na napakabuti mo. Sa iyo pinagmumuisik, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Igawad mo po ito sa lahat ng iyong mga anak na
patuloy na tumatawag sa iyong mapagpalat dakilang pangalan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming pamahalaan mula sa national government level hanggang sa local government units, sa mga barangay. Nawa ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang laging lumagay sa kanilang isipan upang magkaroon sila ng kapangyarihan, kaalaman at karunungan sa kanilang gawaing paglilingkod, pangunguna sa kanilang mga nasasakupan. Salamat, O Diyos. Salamat sa pagkakataong Ikaw ay aming patuloy na mapaglingkuran at mahalin, sapagkat kami ay iyong patuloy na minamahal, kinakalinga. Ang tanging maisukli namin ay ang aming pasasalamat at patuloy na paglilingkod upang ang iyong dakilang pangalan ay maitaas na pataas-taasan. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming hibik at dalangin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyong napakagandang panalangin at puspos ng banal na Espiritu. At nawa po kayo pong nakikinig ngayon sa ating pong misyon at panalangin ay nakasumpong kayo ng panibagong inspirasyon sa ating pong pananalangin. Tayo po yung magpapatuloy sa ating pong gawain sa araw na ito. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik, liglig at umaak